Malawak ang ngiti ni Janina habang sinusuot ang pinakahuling parte ng kanyang magiging ayos para sa kanyang kasal. Hindi siya makapaniwala na halos kalahating oras na lang magiging ganap na siyang misis ng kanyang asawa na kanyang long-term boyfriend na rin. Nang tuluyang maikabit ang tela na kulang sa kanyang ayos, tuluyan siyang lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Oh my gosh! You look so gorgeous! Bulilas ng kanyang matalik na kaibigan bago ito lumapit sa kanya para bigyan siya ng mahigpit na yakap. I'm so happy! Ito na yun, Bes! Masayang anito. Doon niya napansin na nagbabadya na ang luha nito sa mga mata. Saglit siyang umiwas ng tingin para hindi mahawa ng luha ng kaibigan. Uy, wag mo naman ako paiyakin agad. Pangungontra niya dito. Kaya naman agad nitong pinaypayan ang muka para pigilin ang luha. Kasi naman, ang tagal-tagal niya na talaga ni Mark. Tapos, ako itong saksi sa lahat. At ngayon ikakasal na talaga kayo. Sino ba namang hindi iiyak dito, 'di ba? Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Mabuti na lang at pinaghandaan niya ang ganitong sitwasyon. Pinigilan niya ang sarili na mahawa sa iyak nito. I know, right? It's like a dream come true. Totoo naman na pangarap ito para sa kanya. Matagal niya itong pangarap. Matagal nilang inasam na mangyari ito balang araw. Congratulations in advance, bestie. You deserve to be happy. You guys deserve this happy ending. Nang sa wakas, pareho na silang kumalma. Inayos niya na ang ilang hibla ng buhok na dumadampi sa kanyang muka. Walang pagsidla ng saya sa puso niya. It is the happiest day of her life. Marrying the man she loves. Fulfilling all their promises to each other. Ilang minuto pa bago tuluyang buksan ang pinto ng simbahan. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Ngunit hindi niya alam kung bakit biglang nawala ang kahit na sinong tao. Binaliwala niya yon at binalik ang ngiti sa labi. Pinuno niya ng hangin ang kanyang baga bago tuluyang pakawalan yon. Nang tuluyang bumukas ang pinto, handa na siya. Handa na siyang tuluyang harapin ang buhay na kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit lahat ng iyon, biglang naglaho at tila bumagsak nang napakalakas ng matagpuan ng mga mata niya ang hindi niya inaasahan. Tahimik ang buong paligid at ni kuliglig, hindi gagawa ng ingay. Mark? Wala na siyang pakialam. Basta na lang niya itinaas ang kanyang long gown at mabilis na tumakbo palapit sa lalaking nasa harapan. No! Mark! Mabilis na kumalat ang dugo sa kanyang white long wedding gown. Mas lalong nadurog ang kanyang puso dahil doon. No, no, no! Please, please! Who did this to you? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at agad na hanapin ang gumawa nito. Ngunit tila naubusan siya ng lakas at tila kinain siya ng panghihina. Please, somebody! Hindi niya alam kung paano nangyari. Ngunit kahit isa sa pamilya o kaibigan niya wala sa loob ng simbahan. Ang lahat ng inaasahan niya na dapat nandun at hihintayin siya na makalakad hanggang altar. Wala. Anong nangyari? Bakit tila ang lahat ng tao naglaho sa ganitong sitwasyon na kailangan niya ng mga ito? Baby, you have to wake up! Mainit pa ang dugo ang katawan ng kanyang nobyo. Ngunit ang leeg nito, may namuong maitim na parte. Tila sinakal pa ito bago tuluyang saksakin at taniman ng balas sa katawan. You have to fight for me. Please, I can't live without you, please. Ang mga luha ni Janina naging dahilan para manlabaw ang paningin niya.
habang niyayakap ang katawan ng kanyang fiancé. Ang puting tela ng kanyang wedding gown, babad na sa dugo na ngayon ay abot na rin sa kanyang balat. Malamig, malagkit, like a cruel reminder that her fairy tale had turned into a nightmare. Mark, please, please, look at me, open your eyes, please. Bulong niya habang tinatapik ang pisngi ng lalaki. Hindi mo ako pwedeng iwan sa ganitong araw, hindi ngayon, hindi ganito. Pero nanatiling walang buhay ang mga mata nito. Nakadilat, ngunit wala na ang liwanag na dati kumikislap tuwing tinitignan siya. Napasigaw siyang muli, habang niyuyugyug ang katawan nito. Umaasang magigising ang lalaki. Umaasang nagbibiro lang ito at sasabihing prank lang ang lahat. Na isa itong malupit na joke ng tadhana. Pero hindi. Totoo ang lahat. Totoo ang dugo sa kanyang kamay. Totoo ang unti-unting lumalamig na pisngi ni Mark. Totoo ang katahimikan sa buong simbahan. Lumingon siya sa paligid. Walang pare, walang mga abay, wala ang mga bisita. Ang mga bulaklak sa gilid ng aisle nalaglag na sa sahig. Ang red carpet na dapat sana magiging daan niya tungo sa isang masayang buhay na bahira na ng dugo ng lalaking mahal niya. Nasaan sila? Bulong niya. Napaatras siya sa gulat nang mapansin ang trail ng dugo mula sa altar pababa sa gilid ng simbahan. Doon nag-ugat ang pagkalat ng dugo. Doon kinaladkad si Mark. Tumayo siya habang nanginginig ang tuhod. Hinila niya ang laylayan ng damit at pilit nilakaran ang pinanggalingan ng dugo. Bawat hakbang, masakit. Hindi sa katawan kundi sa puso. Ramdam niya ang pagputol ng bawat pangarap sa bawat pulgada ng sahig na tinutungtungan niya. Pagdating niya sa altar, nakakita siya ng putol-putol na papel. Isang bahagi ng wedding invitation. Basang-basa na yun ng dugo. Then she saw it. A note written in red ink o baka dugo. This is what love gets you. V. Napakurap siya. V? Sino yung V na to? Hindi niya alam kung kaninong pangalan ang tinutukoy nun. Pero isa lang ang alam niya. May gumawa nito para saktan siya. Hindi aksidente ang lahat. Pinlano ito. Her hands curled into fists. Hindi na siya umiyak. Wala nang luha pa ang kayang ibagsak ng kanyang mga mata. Ang lamig sa paligid bumalot sa kanyang dibdib. At ang dating init ng pagmamahal, napalitan ng sunog na galit. Bumalik siya sa tabi ni Mark. Hinaplos niya ang buhok nito at pinikit ang mga mata ng fiancé. You promised you'd never leave me. But now I swear, I will find who did this to you. At magbabayad sila. Nasa labas na siya ng simbahan nang marinig niya ang paparating na police sirens. Mula sa malayo, kita niya ang mga taong osyosero at osyosera. Ngunit walang lumapit sa kanya na para bang may pumipigil sa mga ito. Parang alam ng mga ito na may delikado sa loob. Parang may lihim ang mga ito na alam niyang hindi sasabihin ng mga ito sa kanya. At siya lang ang hindi nakakaalam. Lumapit ang isang pulis. Ma'am, lumayo po muna kayo sa bangkay. Napalingon siya. Sinamaan niya ng tingin ng pulis. Fiancé ko to. Ma'am, I'm sorry, but we need to. No. Kailangan niyong sabihin sa akin kung sino may gawa nito. Kailangan niyong hanapin kung sino sumira sa buhay ko. Nagkatinginan ng mga pulis. Isa sa kanila'y lumapit at marahang kinuha ang papel na hawak niya. Tinignan ng sulat. Napakunot ang noon nito.
May CCTV ba dito? Tanong ng isa. Nakasagot na si Janina bago pa tumingin sa paligid ang mga ito. May camera ang simbahan. My coordinator hired security to record everything. Okay. We'll need to access that. Tumango siya. Sure. I'll bring you to the tech booth. Habang naglalakad sila papunta sa likod ng simbahan, patuloy pa rin siyang nanginginig. Pero sa ilalim ng takot at lungkot, may nabubuong apoy sa puso niya. Nang makita nila ang security room, wala na ang lalaking dapat nagbabantay sa CCTV. Wala rin ang hard drive. Natanggal yun sa rack. Mukhang tinanggal talaga nang may alam sa pasikot-sikot nun. Mukhang may nauna nang makatanggal ng record Saad ng isang babaeng pulis, nakasama ng mga kumausap sa kanya kanina. Sinadya nila. Pinlano. Janina? Nanginginig ang boses ng babaeng sumilip. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla sila nagpanik yung mga tao, bigla na lang nagtakbuhan. May sumigaw na barilan sa loob. Tapos, hindi ko na alam, hindi ko na nakita. Akala ko prank lang. Bakit wala kang sinabihan? Galit na tanong ni Janina na halos mapasigaw na. Natakot ako syempre. Akala ko baka ako na yung susunod. Mas lumapit siya dito. Sino? Ang huling nakitang lumapit kay Mark. Napayuko ito at hindi agad sumagot. May babae naka-veil. Hindi namin kilala kasi sabi niya bridesmaid siya. Yun lang ang sinabi niya. Pero sure ako hindi siya kasama sa listahan. Babae? Yeah, matangkad, naka-heels. Pero hindi namin naalala yung mukha kasi natatakpan. Bumaling siya sa mga pulis. You need to get that footage back. Trace that woman. Hahanapin ko ang guest list at ibibigay sa inyo ang pangalan ng mga dapat narito. Ma'am, we'll do our best. Dapat lang. Dapat gawin niyo yung best niyo. Nang gabing yun, hindi siya umuwi. Nakaupo siya sa loob ng condo unit ni Mark. Their supposed honeymoon spot. Nakakalat sa lamesa ang mga larawan nila. May mga nakadikit pa sa ref. Prenup shots nila sa beach, sa vineyard, sa lumang simbahan. Tinanggal niya yon isa-isa habang pinupunit. Nang sunod-sunod. Happiest day of my life. Yeah, right. Mapait niyang saad. Nang tumunog ang phone niya, nangunot ang noo niya dahil unknown number yon. Nang sinagot niya yon, walang nagsalita sa kabilang linya. Puro hinga lang. Who are you? Ngunit static lang ang sumagot sa kanya. Who the hell are you? Sigaw niya. You look pretty in that dress. Too bad. Red suits you more. Nang mamatay ang tawag, kinilabutan siya. Mabilis na tumayo siya at agad pumasok sa banyo. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang gown niya. Nasuot pa rin niya hanggang ngayon. Dried blood. Turned the once white fabric into a horror scene. Tinanggal niya ang belo. Sinunod niyang tinanggal ang kwintas at ang singsing. Tinignan niya ang sarili sa salamin. You want blood? I'll give you more than that. Bulong niya. Kinuha niya ang phone at dinayal ang number na ipinangako niyang hindi natatawagan pa. Hello? It's me, Janina. You said if I ever needed you. I'll call this number. Yeah, I remember. I need you now. Someone killed Mark. And I'm not letting it go. Then welcome back to the game. I'm not playing anymore. I'm hunting. Nakatiimbagang nasaad niya. Nakatayo si Janina Benitez sa harap ng puting kabaong. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumuhod. Hindi siya umiyak. Ang itim na belo sa kanyang muka. Hindi naging dahilan para maitago ang titig niya na parang sinasala ang bawat kaluluwa sa loob ng chapel.
Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng tugtog doon. Hindi siya nakikinig sa pare. Hindi rin siya nakatingin sa mga bulaklak sa paligid ni Mark. Ang tanging laman ng isip niya, isang tanong. Sino sa mga ito ang pumatay kay Mark? Naglakad siya palibot sa loob ng simbahan. Bawat upuan ay dinadaanan niya. Tinatandaan niya. Bawat mukha pinag-aaralan niya. Kilala niya ang karamihan. Kamag-anak, kaibigan, mga kapitbahay, ilang kaopisina ni Mark. Pero may ilan sa mga muka ang hindi niya makumpirma. Mga estrangherong may kasamang abot tuhod na lungkot. Ngunit hindi niya alam kung lehitimo ang pagdadalamhati o bahagi yun ng palabas. I see you. Bulong niya habang nakatitig sa isang matandang babae sa likod. Nakaitim ito, ngunit may suot na perlas at hindi niya kilala. Pumasok sa chapel ang dalawang lalaking nakasuot. Nakasuot ang mga ito ng itim, parehong nakayuko. Tumango lang ang mga ito sa kanya habang dumadaan. Wala rin naman dinadalang bulaklak ang mga ito. Umupo lang sa pinakadulo, na tahimik at tila observant. Security o assassin? Nakatayo pa rin siya nang malapit sa isang babae sa kanya. May dalang puting rosas ang babae na bigla na lang inabot sa kanya. Para kay Mark, sabi nito. Hindi ko siya nakilala ng lubos, pero isa siyang mabuting tao. Janina stared at her. Saan kayo nagkakilala? Matagal na. Nagkita lang kami sa isang event noon. Anong event? Hindi agad sumagot ang babae. Napatingin ito sa ibang bisita. Sa fundraiser. 3 years ago? Hindi siya kumbinsido doon. Pero tinanggap niya ang bulaklak. Salamat. Pagkaalis ng babae. Tinignan niya ang rosas. Walang ribbon yon, wala rin namang note. Walang kahit anong palamuti. Napakasimple, pero kakaiba ang dating. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto ng chapel. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad na may suot na long coat kahit mainit ang panahon. Naka-sunglasses kahit madilim sa loob. Nakatungo ang ulo nito habang dahan-dahang naglalakad papunta sa harapan. Hindi siya gumalaw. Sa halip pinanood niya lang ito na hindi kumukurap. Bawat hakbang ng lalaki, parang kinakalampag ang puso niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaba. Pagdating nito sa harapan, tumigil ito sa tabi ng kabaong. Hindi ito nagsalita. Hindi tumingin sa sino man. Sa halip, marahan nitong inilapag ang isang puting rosa sa ibabaw ng kabaong katulad ng nauna. Napakunot ang noo niya. Dahil sa 2 puting rosas na magkapareho. Tumalikod na agad ang lalaki. Naglakad paalis. Hindi na ito lumingon. Wait! Sigaw niya. Mabilis siya naglakad para habulin ng lalaki. Sandali! Ngunit na lumabas siya sa pinto ng chapel. Wala na ito sa paligid. Wala sa parking. Wala sa hallway. Wala ni Anino. Suminghap si Janina. Bago niya hinawakan ang dibdib. Shit! Aniya. Bumalik siya sa loob ng chapel. Tinignan niya muli ang 2 rosas sa ibabaw ng kabaong. Parehong-pareho. Ni walang pagkakaiba. Lumapit ang kaibigan niyang si Claudine. Janina, you okay? I'm not, pero kaya ko pa. Ba't ka lumabas? May lalaki naglagay ng rosas sa kabaong ni Mark. Kaibigan? No, di ko siya kilala. Sumulyap ang kaibigan sa kabaong. You think he's connected? I don't think, Claudine. I know. Pagkatapos ng misa, hindi siya sumakay sa sasakyan na inihanda para sa kanya. Sa halip, sumakay siya sa kotse ni Mark. Doon siya umupo sa passenger seat hawak ang mga rosas. Bakit white? Tanong niya sa sarili. White roses means purity, remembrance, farewell. Pero 2? Pareho? Binuksan niya ang dashcam. Nagbabaka sakaling may na-record. Habang nasa parking siya, pinapanood niya ang footage.
Walang makikitang lalaki sa labas ng chapel. Wala rin ang babaeng naunang nagbigay ng rosas. Ito na ba yung bagong laro? Psychological? Hindi siya natakot o nagpanik man lang. Ang naramdaman niya, ang unti-unting paglikha ng plano sa isip niya. Kinagabihan, bumalik siya sa kondo nila ni Mark. Puno pa rin ng mga alaala ng kanilang pagsasama, ang unit nito. Mga litrato, mga notes sa ref, mga bulaklak na hindi pa nalalanta. Ibinagsak niya ang 2 rosas sa mesa. Sino sa inyo ang nagsisinungaling? Tinawagan niya ang isang contact, si Dante, ang isang dating private investigator na minsan niyang tinulungan noon. Janina, tanong nito sa kabilang linya. I need you. May nangyari na naman? Someone left white roses on Mark's coffin. 2 pero magkaibang tao. Pero pareho ang style. Parehong hindi kilala. Sinadya yun. I know. I want you to trace it. Get the footage. From outside the church. Even the side alleys. On it. May iba ka pang clue? Yung babaeng nagbigay nung una. Sinabi niya nakita sila ni Mark sa fundraiser. 3 years ago. Anong foundation? Wala siyang sinabi. Hindi ko rin natanong. Baka kasinungalingan lang. Or baka totoo. I'll dig. Give me 24 hours. Thanks, Dante. Nang mag-end ang call, tumitig siya sa rosas. You're not just flower. You're warning. Kinabukasan, nagsuot ng gray coat si Janina na ipinares niya sa itim niyang salamin. Nagpunta siya sa puntod ni Mark bago pa dumating ang iba. Siya ang naunang nakarating sa libingan. Nilapitan niya ang marble headstone. Mark Adrian Palma, 1991 to 2025. Forever loved, never forgotten. Forever, ha? Bulong niya, ang bilis mo namang kinuha sa akin. Umupo siya sa tabi ng puntod, naglabas ng lighter at sinunog ang isa sa mga rosas. Pinanood niya itong matupok hanggang sa maging abo. Isa lang ang natira. At hindi ako titigil hanggat hindi ko alam kung kaninong kamay ang nagbigay nito. Bago siya umalis, isang matandang lalaking naglilinis ng paligid ang lumapit sa kanya. Iha, yung binatang lalaki matangkad kagabi. Bumalik kanina 6:00 ng umaga dito sa puntod na to. Matangkad? Long coat? Oo. Nagdasal siya saglit, tas iniwan to sulat sa ilalim ng vase. Mabilis na kinuha niya ang papel na tinutukoy nito. You don't know me, but I knew him. Meet me at the old lighthouse. Sunset. Come alone. V. Napakuyom ng kamao si Janina. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya at tinupi ang papel. Pagdating ng hapon, hindi siya nagpahuli. Dumiretso siya sa abandoned lighthouse sa may boundary ng bayan. Isang lugar na matagal nang isinaras sa publiko. Dumating siya ng 5:45 ng hapon, sakto sa paglubog ng araw. Tahimik ang paligid, ni walang ibang tao. Ang hangin ay malamig, at ang ingay ng alon tumatamas sa batuhan sa ibaba. Pagpasok niya sa lighthouse, narinig niya ang yabag ng sapatos. You came. Sabi ng isang pamilyar na boses mula sa dilim. Bumukas ang flashlight. Ito ang lalaki naglagay ng rosas. You knew Mark. Sabi niya, na hindi pa tanong kundi pahayag. The man stepped into the light. Tinanggal nito ang sunglasses. May peklat ito sa kaliwang mata. Kita rin ang galit dun, pero hindi para sa kanya. I did, and I know who killed him. Then tell me. The man stared at her. Are you ready to hear it, Miss Benitez? Because once you do, there's no going back. Janina took one breath, isang mahabang hininga. I already buried the love of my life. I have nothing else to lose.
Tumigil ang itim na sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Malawak din ito, gawa sa bakal at salamin. Sa likod nito, ang mansyon ng pamilya Palma, ang tahanan ng kapangyarihan, kayamanan, at malalamig na lihim. Hindi kumurap si Janina habang tinititigan niya ang gwardyang lumapit. Binuksan nito ang bintana sa gilid ng sasakyan. Good afternoon, ma'am. Do you have an appointment? Yes. Pakisabi kay Rafael Palma na nandito yung fiancé ng namatay niyang kapatid. Napatingin ang gwardya sa clipboard. Kunwaring may hinahanap. Tumango ito pagkatapos na ilang segundo. Ibinaba ang barrier. Dumiretso ang sasakyan sa harapan ng bahay. Bumungad ang mansyon, marble columns, dark glass windows, at isang fountain na may rebulto ng agila. Walang bakas ng kalungkutan, walang kahit anino ng pagdadalamhati. Bumaba si Janina. Suot niya ang itim na dress na hindi formal, pero hindi rin bastos. Sakto lang, para magpakita ng respeto, pero may halong tapang. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng yaya ni Mark noon. Miss Janina. Sabay ko ng matanda. Kanina ka pa hinihintay ni Sir Rafael. Then I won't waste time anymore. Dinala siya ng yaya sa isang silid na puno ng painting. Sa gitna ng silid, isang long table. Naroon si Rafael Palma. Nakaupo. Nakayuko sa harap ng baso ng alak. Rafael, tawag niya dito. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Pareho sila ng edad ni Mark. Ngunit mas matanda itong tignan. Palagi ito nakasuot ng puti at itim. Ang buhok, neatly combed. Ang mata, walang emosyon. Janina Benitez, you finally came. Naglakad siya papalapit. Marahan, ngunit matigas ang hakbang. Of course I did. Your brother died on our wedding day. I thought a face-to-face was long overdue. Nagtaas ito ng kilay. And what do you hope to achieve by coming here? To see who's grieving. To see who's pretending. Umangat ang isang sulok ng labi ni Rafael. You think I'm pretending? Hindi siya sumagot. Umupo siya sa harap nito at diretso siyang tumingin sa mga mata ng lalaki. You haven't cried. You didn't go to the funeral. You didn't send flowers. Not even a statement. But you arranged for his body to be transported to your private vault. Because Mark was a Palma. And I protect what's mine. Mas lumapit siya sa pwesto nito. He wasn't yours. He was adopted. And from what I heard, you hated him. Inikot naman ng lalaki ang baso ng wine sa kamay nito. I didn't hate him. I pitied him. Is that why you refused to show up at the church? Ni hindi gumalaw ang lalaki. You want the truth? I warned him. Warned him about what? That marrying you would get him killed. Umigting ang panga ni Janina. Sino ang gusto niyang patunayan? Ha? Na hindi siya kagaya niyo? He spent his whole life trying to be different. But in the end, he died like the rest of us will, tainted by the family name. Anito at natawa ng mahina. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, mukhang mas bata kay Rafael, mas rugged, at may mapupungay na mata. Naka-dark green jacket ito. May sugat sa kilay, may hawak na mug ng kape. Nagkatinginan sila ni Janina. You must be Alec. Tumango ang lalaki. And you're the woman Mark wanted to marry. I was. Lumapit si Alec at umupo sa kabilang dulo ng mesa. I talk about you. A lot. More than he should have. That's how I knew he was in love. Nagulat siya sa sinabi nito.
He never told me that he still talked to you. Akala ko hindi kayo close. Matamlay nang umiti ito. We weren't, not for years. But blood has a strange way of pulling people back together. Lalo na kapag may panganib. Agad namang tumayo si Rafael. Let's not romanticize Mark's decision. He distanced himself for a reason. Muli naman niya itong hinarap. Then maybe you can explain why you kept secrets about your family, about this house, about you. Lumapit ang lalaki sa glass window. Secrets protect people, Janina. He wanted to protect you from us. He almost succeeded. Until someone killed him. Natahimik ang buong silid sa sinabi niya. Tanging ingay ng aircon na tunog ng distansyang ulan ang narinig. You think it was someone from this family? Tanong ni Rafael na hindi nagpakita ng emosyon. I don't think. I just know. And the white roses left at his funeral weren't just a tribute. They were a message. Someone's still playing. Lumapit naman si Alec. White roses. Tumango siya. One woman, one man. Both strangers. But they both knew something. One of them led me to a lighthouse. And there, someone confirmed. Mark died for something he discovered. Something he wasn't supposed to know. Tumalas naman ang mga mata ni Alec. Did he mention Project Valeria? Napakurap-kurap siya. What's that? Mabilis na umikot paharap sa kanila si Rafael. Alec, you're still hiding it? Tanong ni Alec, after all of this? Shut your mouth. Rafael snapped. She doesn't need to know. She does. Mabilis na tumayo siya. You're both hiding something. Don't make me pull it out to you. Tumingin sa kanya si Alec. Project Valeria was a Palma-funded bio-research initiative, fronted as charity. Pero hindi yun totoo. It was a military-grade experimentation, chemical enhancements, intelligence manipulation, human testing. Nanlamig siya sa sinabi nito. And Mark knew about this? Ang katahimikan ni Rafael ang sapat na sagot para doon. He found files 3 months before your wedding. Pagpapatuloy ni Alec. He confronted our uncle, Augusto Palma. 2 days later, our uncle retired and left the country. Mark knew too much. And you did not do anything? Nagtiimbagang ito. He tried. But Rafael shut me out, like always. Because emotional fools like you get us exposed. Matalim ang titig na itinapon sa kanila ni Rafael. At ngayon, patay na si Mark dahil sa inyong dalawa. Malamig siyang tinignan ng lalaki. Then leave. This doesn't concern you anymore. Wrong? You think just because Mark died, my part in this ended? You're wrong. You underestimated me. Kinuha niya ang bag at nilagay sa lamesa ang maliit na flash drive. Mark left this in a safe box. It has every file about Project Valeria. He trusted me to finish what he started. Hindi gumalaw si Rafael, ngunit kitang-kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. I'll expose all of you if I must. No more secrets. No more games. Mabilis na kinuha yon ni Alec. I'll help you. Nagtaas ng kilay si Rafael. Then I disown you. You disowned me. That I chose conscience over silence. Pagtawa ni Alec. Ngumisi naman siya bago tumalikod at naglakad. Goodbye, Rafael. We'll meet again. Probably in court. Nang bumukas ang pinto, naglakad siya palabas. Hindi siya lumingon. Tumambad sa kanya ang ulan, malakas, malamig at mabigat. Tumayo si Janina sa harap ng puntod ni Mark. Mabigat ang ulap sa itaas pero hindi siya kumukurap. Suot niya ang itim na trench coat. Nakatak sa loob ang buhok. At hawak ang lumang larawan nila ni Mark.
Masaya, walang bahid ng takot, walang dugo, walang pagtataksil. Ang lupa sa paligid ng lapida ay basa pa mula sa ulan kagabi. May nalalantad ng mga bulaklak, may ilang papel na iniwan ng mga kaibigan ni Mark pero wala na siyang pake. Kinuha niya ang lighter mula sa bulsa, bago niya sinindihan ang sulok ng larawan. Dahan-dahang nilamon ng apoy ang mukha nilang dalawa. Nang tuluyan ng maging abo saka siya nagsalita. Magpapayad sila, Mark. Mahinang bulong niya. Even if I have to become like them. Even if I have to turn into monster. Lumuhod siya at masuyong hinawakan ng lapida. You protected me. Now it's my turn. I'll bury their empire, one palma at a time. Tumayo siyang muli at pinunasan niya ang luha sa pisngi. Hindi na siya babalik bilang Janina Benitez. She walked away from the cemetery, no longer mourning, but hunting. Mahigit ilang buwan na ang lumipas. Pumasok siya sa isang lumang apartment sa Maynila na dati niyang tinirahan ng kuleyo. Tinanggal niya lahat ng litrato sa dingding. Sinira niya ang mga lumang notebooks. Binura ang lahat ng email sa lumang laptop. Sinunog ang mga papel na may pangalan niya. She started with her legal name, Janina Ann Benitez. Tinawagan niya ang isang fixer na inirekomenda ni Alec. Anong pangalan ang gusto mong gamitin? Janina stared at her reflection. Mas payat na siya ngayon. Mas matalim ang mga mata. Mas matatag ang tindig. Kira Navarro, a freelancer, international business consultant. Ngumisi ang lalaki. Nice. May passport ka na sa loob na 4 araw. But you need to disappear until then. I already have. Sa loob na 1 linggo, binura ni Janina ang kanyang history. Binenta niya ang sasakyan, nag-resign sa trabaho gamit ang isang drafted email. Nag-deactivate ng lahat ng social media. Lahat ng account niya, naka-lock, naka-ghost mode, at niwala ng traces ng dating Janina Benitez. Sa tulong ni Alec, nagpaturo siya kung paano kumilos sa mundo ng mga taong nasa itaas, kung paano maglakad na parang walang takot, kung paano magsalita na parang may kapangyarihan, at kung paano tumingin na parang siya ang predator sa isang kwarto ng mga mandaraya. Lumapit siya kay Clara, isang underground stylist na kilala sa pagbibihis ng mga kabit ng mga politiko at anak ng mga politiko. I want to look like someone who doesn't beg for power, sabi niya habang nakaupo sa harap ng salamin. Ang klase ng babae na nakakatakot o babaeng hindi mo mabasa? Tanong naman ito. Gusto ko ng babaeng hindi mo kayang utusan, pero gusto mo pa ring makuha. Tumango ito. That I can do. Pagkatapos ng makeover, wala nang bakas ng dating Janina. Hindi lang dahil sa bagong kulay ng buhok, dark auburn, na halos pula. Hindi lang dahil sa mas matalim na kilay, defined cheekbones, o expensive-looking na postura. Ang mata niyang nagbago. Wala na ang lambing. Wala na ang kilig. Wala na ang dating kainosentehan. Pumasok si Alec habang nagbibihis siya sa dressing room. Tignan mo to. Sabi nito habang inaabot ang isang folder. Listahan to ng mga kasalukuyang nasa inner circle ng Palma Group. Executives, partners, mistresses, even personal assistants. Lahat yan may access sa classified operations. Tinanggap ni Janina ang folder. Sino ang pinakamahinang link? Ang HR manager, si Madam Tess. Pero matanda na. Mabilis magtiwala sa mga bago, lalo na kung magaling magsalita at mukhang sosyal. Janina smiled. Then let's introduce Kira Navarro. Nag-apply si Kira Navarro bilang interim corporate strategist sa Palma Group. May dala siyang peking portfolio, pero perpekto ang pagkakagawa. Pati social profile niya curated. May LinkedIn, may international recommendations. May glowing praises from imaginary CEOs. Pagpasok niya sa lobby ng Palma Group,
Sumalubong agad sa kanya ang grandiyosong Art Deco design, gold accents, marble floors, paintings ng founding family. Miss Navarro? Tawag ng receptionist. Yes. Madam Tess will see you now. Tinuro siya sa isang hallway. Pagpasok niya sa opisina, bumungad ang isang babae sa edad na 60s. Nakasuot ng pearl necklace, may nakaayos na buhok na parang queen. Come in, dear. We've been expecting you. Your credentials are quite impressive. Ngumiti si Janina na nagpakilala bilang Kira. I believe in results, not just titles. Nagbago ang ekspresyon ni Tess. Parang nagustuhan siya agad. I like that. Bago matapos ang linggo, natanggap si Kira bilang special advisor sa Palma Group Expansion Board. Ang opisina niya, 3 pinto lang mula sa private suite ni Rafael Palma. Isang gabi habang nasa meeting nakita niyang dumaan si Rafael sa glass hallway. Tumigil ito bago tumingin sa loob ng boardroom. Dahil doon nagkatinginan sila. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya yumuko. Tumingin lang siya pabalik. Steady, proud, unreadable. Nagpatuloy ang meeting. Ngunit na matapos agad na lumapit sa kanya ang assistant ni Rafael. Sir wants to speak with you alone? Tumango naman siya at sumunod agad. Pumasok siya sa opisina nito. Natagpuan niya ang lalaki na nakaupo sa leather chair. Nakaharap sa malaking bintana. You're new. But I've heard your name more than once this week. Is that a compliment or a warning? Neither. Just an observation. Umupo siya sa harap ng mesa nito. Then let me return the favor. You're the kind of man who doesn't trust anyone who smells too much. Because people who smell too much are usually hiding knives. Ngumisi naman siya dito. And people who don't smile at all are usually the ones holding them. Sumandal ang lalaki sa upuan. Where did you come from, Miss Navarro? Singapore? Tokyo? Zurich? Interesting answer. It's an interesting job. Mas naging mapag-obserba ang mga mata nito sa kanya. I don't know why, but you remind me of someone. Nagkibit-balikat naman siya. Maybe she's dead. Natahimik naman ito at hindi agad nakapagsalita. Tumingin lang ito sa kanya parang may gustong hukayin. Pero agad siyang tumayo. Kung wala na po kayo ibang sasabihin, babalik na ako sa trabaho ko. Miss Navarro. Bumalik ang tingin niya dito. Don't get too close to the fire. Ngumiti naman siya. Then, don't give me a reason to burn. Nang gabing yon, sa apartment na tinutuluyan niya, binuksan niya ang computer at sinimulan ng phase 2 ng plano. Una, dinicrypt niya ang files ni Mark. Project Valeria. List of illegal test subjects. Offshore accounts, underground labs. Pangalawa, nilista niya lahat ng asset ng Palma Group na konektado sa experiments, mga ospital, klinika, research hubs. Pangatlo, gumawa siya ng isang web, kung saan bawat koneksyon may pangalan, lugar at kasalanan. Sa gitna ng mapa, nilagay niya ang litrato ni Rafael Palma. Tinignan niya ito bago niya pinunit ang gilid ng litrato. Kumuha siya ng pulang tinta at sinulatan ng Target Alpha. Kumuha siya ng gunting at pinutol ang dating larawan nila ni Mark. Hindi na ako si Janina Benitez. At hindi mo ako makikilala hanggang huli na. Sa loob ng isang buwan, naging usap-usapan na si Kira Navarro, ang bagong mukha ng Palma Group. Lahat ng galaw niya may tiyak na layunin. Lahat ng ngiti may ibig sabihin. Lahat ng hakbang niya palapit ng palapit sa sentro ng imperyo. Ang patriarka na si Rafael Palma. Sa tuwing may board meeting, sinisiguro niyang nandun siya. Tahimik pero mapanuri. Hindi siya nagmamagaling pero nagsasalita siya kapag may alam na kailangan. Tinutukan niya ang logistics, pinakaalaman ng operations na isang international arm ng kumpanya at nagpropose ng restructuring ng failed assets sa Singapore.
Napansin siya agad ni Rafael. You're not afraid to risk anything. I don't work with fear. I work with facts. Aniya at bahagyang ginalaw ang ulo. Ngumiti si Rafael ng malamig. Parang ahas na bagong gising. Facts can be manipulated. Only by those who have something to hide. Tumawa ito. Pero may tensyon sa mata niya na parang gustong basagin ni Kira. Pero hindi makahanap ng crack. Ang sunod na paggalaw niya ay ang charity gala na hosted ng Palma Foundation. Dumating siya sa suot na red velvet dress backless. Slit sa kaliwang hita, may diamond pins na galing sa isang antique shop sa Intramuros. Her hair fell in a soft waves. Umilaw ang balat niya dahil sa liwanag ng golden lights. Tumigil ang ilang lalaki sa pag-uusap at napapatingin naman ang ibang babae. She didn't just enter, she arrived. Sa gitna ng ballroom, nakatayo si Rafael. Hawak ang baso ng wine. Napapalibutan ito ng mga politicians, bankers, and CEOs. Nakita nito si Kira mula sa kabilang dulo ng kwarto. Sa halip na magpakita ng emosyon, tumiklop lang ang bibig nito sa isang bahagyang ngiti. Gentlemen, if you'll excuse me. Aniya, sabay talikod at lumapit kay Kira. You clean up well. You say that like I was dirty before. I say it like someone who sees potential. The kind most people miss. Nagkatinginan sila ni walang kumurap. Tinaas niya ang hawak niyang wine glass. Then maybe you're not like most people. Tumango si Rafael. Dance with me? Hindi siya tumanggi. Inilagay niya ang kamay dito and together they stepped into the center of the floor. The orchestra played a slow, haunting tune. Sa bawat takbang, nag-uusap ang katawan nila sa paraang hindi kailanman nagagawa na salita. Lumapit ng marahan ng lalaki sa kanya. You're playing a dangerous game, Stavaro. Ngumiti siya at hindi man lang tumingin dito. Only if I lose. And what do you consider winning? Control. Pagkatapos ng gabi na yon, tumanggap si Kira ng personal invitation. A weekend trip to Rafael's private estate sa Tagaytay. Hindi ito business-related. Walang ibang bisita, just the two of them. Hindi mo kailangan tanggapin. Sabi ni Alec nang pinakita niya ang sulat. Tinitigan niya ang gold-sealed card. I'm not backing down now. Alec frowned. You know what men like him wants. I know what men like him fear. Ang babaeng higit pa sa kapangyarihan ng nais. A woman who learns the game to outplay them. Napakalawak ng lupain. Mahigit 10 hectares yun. May private lake, horse ranch, at gallery ng mga rare antique weapons. Pagdating niya, sinalubong siya ni Rafael sa private dining hall. You're punctual? You're predictable. Sagot niya habang inilalapag ang bag. You're sharp tonight. Pumunta ako para sa view, not the compliments. Nilagyan ni Rafael ng wine ang baso nila. You came because you're curious. You want to know how I built all of this? How I stayed on top. Tinanggap niya ang wine, pero hindi niya muna ininom yon. Hindi. Pumunta ako para alam ko kung gaano katagal bago mag-collapse ang isang lalaki. Napatingin si Rafael for the first time. Lumabo ang confidence sa mata nito pero ngumiti rin to. You're bold. I like that. Sinasabi mo lang yan sa babaeng hindi mo mabasa. But I didn't come here to be liked. Mabilis na lumipas ang dinner nila dahil sa small talks, European markets, political corruption, and old art. Pero sa ilalim na usapan, naglalaban ang dalawang matatalim na utak. Inalok naman nito ang guest room sa malawak na villa na yon. Naglakad ang babae palapit sa kwarto, pero tumigil sa harap ng study nito. Mind if I look? Tanong niya. Tumango lang naman ito. Go ahead. Pagpasok nila, bumulaga ang mga libro ng history, military theory,
Mga blueprint na negosyo. She traced her fingers along the desk. May isang bukas sa folder na hindi pa niya nababasa. Project Sigran. Interesting name. Dahan-dahan namang sinara ni Rafael ang folder. Some things aren't meant for guests. Then maybe I'm not just a guest. Hinarap niya ito. Hindi siya nakatulog. She scanned the room for bugs. Bago mabilis na inopen lahat ng recorder. Lahat na usapan nila ni Rafael nakalog. In-upload niya sa secured server. Tinignan niya ang reflection niya sa salamin. Suot niya ang silk robe na iniwan ng staff. Pero sa ilalim, suot niya ang black tank top at combat tights. Kinuha niya ang phone at binuksan ang notes at sinulat. Day 35. Rafael shows signs of suspicion. Project Sigran. Potential, weaponized finance, or research branch. Tell me, Kira, what do you want from the Palmas? Biglang tanong ni Rafael habang nagkakape sila sa veranda kinabukasan. She looked straight at him. Access. To what? Sa kwarto kung saan ang mga demonyo nakaroon? That's all, I think. Why? So I know how to kill them from the inside. Tumigil si Rafael sa pagtawa. Nakita niya ang bahagyang paghigpit ng hawak nito sa baso. You're either dangerous or suicidal. I'm neither. I'm desperate. And desperation makes people capable of anything. Sa sumunod na linggo, tinanggap siya bilang Special Executive Liaison ni Rafael sa expansion ng Palma Group sa Europe. Ibig sabihin meron siyang clearance sa archives, financial logs, at old contracts. She used the clearance wisely. Sa bawat araw nangongolekta siya ng data. Sa gabi, sinasalin niya ito sa secured USB. Sinisigurong may copy si Alec. Pinag-aaralan niya mga partner companies, offshore banks, at experimental research sites ng mga Palma. Pero habang lumalapit siya sa core, nararamdaman niyang mas lumalapit din si Rafael. Habang magkasama sila sa halipad ng HQ, bigla siyang tinanong nito. Do you believe in loyalty, Mr. Navarro? Tumingin siya sa kalangitan. Only if it serves purpose. And what is your purpose? Hinarap niya ito ng buo. Revenge. Natahimik naman si Rafael pero unti-unti itong umiti. Now we're speaking the same language. Nang gabing yon, nakatayo siya sa harap ng salamin ng kanyang hotel room. Tinanggal niya ang hikaw, pinunasan ng make-up at tinignan ng mga mata. Konti na lang. Konti na lang at sisimulan ko ng paghuhuin ang lahat ng meron sila. But somewhere deep inside, she knew. The more she played this role, the more it played her. Pero kahit pa ganun, bumulong pa rin siya. I'll seduce this empire into destruction. At sa ilalim ng gabing tahimik, sa katawang hindi niya na halos makilala, isang halimaw ang unti-unting namumulat. Si Kira Navarro. Masyadong madilim ang gabi, wala ni isang bituin sa langit. Tulog ang syudad pero gising ang dugo ni Janina. Sa loob na isang lumang abandoned warehouse sa Cavite, naghihintay siya sa dilim ng tahimik. Walang kaluskos, pati ang hangin tila natakot sa kung anong mangyayari. She wore black combat boots, jeans, leather jacket and gloves. Sa ilalim ng balaclava, nanilisik ang mga mata niya. Dumating ang lalaki sa oras, Armando Cruz, ang dating security personnel ng Palma Estate. Malaki ang katawan nito, na nakatiklo pamaangas sa barong. May kasamang babae na mukhang call girl. Pumarada ang mga ito sa gilid ng building, bumaba, at agad na naglakad papasok. Janina followed silently. Naglakad siya sa likod ng crates. Hindi siya huminga. Hindi siya nagingay. Lumapit siya sa likod ng mga ito. Hanggang sa makarating sila sa isang makeshift bar sa loob ng warehouse. Nagpakuha pa talaga ng babae. Sabi niya sa sarili, habang binunot ang tranquilizer gun sa bulsa. Lumiko si Armando papasok sa isang room sa likod. Sumunod ang babae. Naghintay siya ng 10 segundo bago siya kumilos.
Tahimik niyang nilibot ang gilid, binuksan ang pinto gamit ang lockpick, at lumapit sa lalaki. Isang tama sa batok, bumagsak si Armando. Kaya naman napasigaw ang babae pero agad siyang tinutukan ni Janina ng stun gun. Get out! Napaluhod ito. Please! I said leave! Now! Tumakbo ito habang umiiyak. Janina dragged the unconscious body to a steel chair sa basement ng warehouse. Itinali niya ito gamit ang industrial rope at duct tape. Nang makasigurado siyang secure dito, pinuhusan niya ito ng tubig sa muka. Nagising ito bago napaubo at nagpakawala ng mura. Putang ina, sino ka? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa kanya, hinubad ang balaklava. Kitang-kita ng lalaki ang mukha ni Janina. At saglit itong natigilan. Benitez. Bulong nito. Sa gulat, halos wala ng boses. I'm surprised to remember. Hindi ako sangkot. Inilabas niya ang folder mula sa backpack. Agad ay tinapon niya sa lamesa sa harap nito. Security logs, vehicle records. You gave the green light for the exit route. You logged. Mark out. 3:47 a.m. Alive. Agad na nagkukumawala ito sa tali. Sinabi nila sa akin wala akong choice. You always had a choice. Ilang beses na akong gustong patayin. My family. Malakas na sinuntok niya ang padara sa gilid nito. Mark trusted you. He thought you were just a driver. Just another guy on the payroll. You helped deliver him straight to his death. Napaiyak ito. Hindi ko alam na papatayin nila siya. Akala ko, you're lying. Please. Mas lumapit siya palapit dito. You were there, weren't you? Sa labas ng simbahan, narinig mo ang sigaw habang binubugbog siya. Sinubukan ko umalis. I really did, pero binantaan nila ang anak ko. They made me watch. Pinapanood nila ako, kaya wala akong magawa. Natigilan siya. For a second, Janina felt her chest tighten. Pero hindi niya napansin yun. Give me names. Utos niya. They will kill me. So will I. Agad na binunot niya ang dagger mula sa tie trap. Tumigil ang mundo ni Armando. Nanginginig ang mga mata nito. No. Names. Pasisimulan ko sa daliri mo. Mas lalo lang ito nagingay. The Palma gave the order. Hindi ako sigurado kung si Rafael ang involved. Pero alam ko, si Alika nag-cover up. Go on. May babae. Si Mila. Nasa finance siya. She handled the fake death certificate. Tapos si Daryl, isang cleaner. Siya ang nag-dispose ng katawan. Umatras siya bago tumitig sa lalaking wala ng dignidad. Basang-basa, nangangatog at halos umihi sa takot. That's all I need. Wait! Ang sabi mo pakakawalan mo ko. No! I never said that. Please, tinulungan kita. Sinabi ko lahat sa'yo. Inilabas niya ang syringe na puno ng potassium chloride. You watched him die? Sabi niya habang inaabot ang braso ni Armando. No, please, wag! You'll sleep like he did. Only faster. Janina, please! Tumama ang karayom sa ugat nito. Tinulak niya ang plunger. Napasinghap ang lalaki. Habang hinahabol ang huling hininga, nag-twitch ang katawan nito. Pagkalipas ng 15 segundo, huminto ang lahat ng paggalaw. Patay na si Armando Cruz. Natahimik lang si Janina. Tinanggal niya ang gloves. Bago yun sinilid sa plastic bag. Sinimulang ayusin ang gamit. Kinuha niya ang folder. Sinira ang ropes. Sinigurong walang kamera ang makakahuli sa kanya. She wiped down everything. Tinapon ang syringe sa incinerator sa labas ng warehouse. Before she left, she looked back at the corpse. You're the first, but you won't be the last. Kinabukasan nagising siya na parang may nabunot sa dibdib niya. Sa loob ng shower, hindi niya makalimutang tignan ang kamay. Hindi ito nanginig. Hindi ito nagsisi. Instead, tumibok ang adrenaline. Tila gusto pa niyang ulitin. Nang gabing yon, tumayo siya sa rooftop ng kanyang apartment. May hawak siyang brandy sa kamay. You felt it, didn't you? Tanong niya sa sarili. Sinagot siya ng katahimikan. Sumimsim siya sa iniinom. That power, that control.
For once they begged, like Mark did. Tumulo ang isang luha niya at mabilis niyang pinunasan. No more mercy. Kinuha niya ang burner phone. Mabilis na tinext si Alec. Got what we need, first down. Next, Mila. Prepare the fake IDs. Then she typed one more thing to herself. Day 42. First kill. Feels like justice. Almost. Sa headquarters ng Palma Group, abala sa trabaho si Mila. Hindi ito aware na ang pangalan nito nakasulat na agad gamit ang pulang likido. At sa dilim, hindi lang kutsilyo ni Janina ang mas nagtibay but her soul. She crossed a line that night. She didn't look back. Sa gitna na isang magarbong opisina sa top floor ng Palma Holdings, tahimik na pinagmamasdan ni Janina ang tanawin sa labas. The city stretched endlessly, glittering with secrets. Sa kanyang likod nakatayo si Rafael Palma, ang lalaking may malamig na puso at mas malamig pang mga mata. Hindi siya tumingin sa lalaki. Hindi siya nagpakita ng emosyon. She stayed composed like the perfect businesswoman she pretended to be. You're not like the most women I meet. Neither are you like most men. Ngumiti si Rafael. Hindi yun ngiti ng tuwa, kundi isang predator na nakakita ng potential weapon. That's why I'll get straight to the point. Tumango si Janina. Please do. Naglabas ng folder si Rafael at inabot sa kanya. Binuklat nito yon. Nakita niya ang isang kontrata. Isang kasunduan na magbubukas ng malaking parte ng empire ng Palma sa kanya. Marriage. Not for love. Not for family. For strategy. You're proposing to me. I'm proposing a merger. I need a wife who understands discretion. You need power. We both win. Humigpit ang hawak ni Janina sa folder. He didn't recognize her. Not a flicker of memory. Hindi siya ang babaeng lumuhod sa altar noon. Basang-basa ng dugo at luha. Hindi siya ang babaeng halos mamatay nang patayin si Mark sa mismong araw ng kanilang kasal. She erased that woman. Binalatan niya ang sarili at muling tinahi. Ngayong narito siya, kalaban na hindi na biktima. What makes you think I'll say yes? Raphael leaned forward. Because you're smart. And you don't ask questions you already answered in your head. Isinara niya ang folder bago ngumisi. Give me 48 hours. 24 hours. I don't trust people who take too long to decide. Tumayo siya. Then we understand each other. Pagka-uwi niya sa penthouse, binato niya ang folder sa mesa at tumingin sa salamin. The woman who stared back wore a power suit, but behind her eyes danced something darker. Mark, do you see me now? Pumunta siya sa safe sa loob ng wardrobe. Binuksan niya yun gamit ang fingerprint scanner. Lumabas ang isang kahon. Binuksan niya. Nandun ang lumang engagement ring ni Mark. May bahid pa ng tuyong dugo sa ilalim ng singsing. Pinulot niya yon sinuot sa pinky. This time, I'll be the bride who buries her groom. Kinabukasan bumalik siya sa opisina ni Rafael. Naglalakad siya sa hallway ng may kumpiyansa. Kasabay ng tikas na isang reyna sa digmaan. Pag-upo niya, hindi siya nagpakita ng alinlangan. I accept. Ngumiti si Rafael. Good. The ceremony happens next week. Civil, quiet, then we announce it. Tumango lang siya. Ano pa bang kailangan mo sa akin nun? Nothing. Just show up in white. I've worn white before. And did it suit you? It bled well. Morbid. I like it. Dumaan ang mga araw na tila eksena sa pelikula. Sinukatan siya ng designer para sa gown. Inayos ang bagong press statement. The media would spin the narrative of a powerful union. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam na ang soon-to-be wife ay halimaw na nakangiting nakatagos sa ngiti ng isang anghel. Sa gabi bago ang kasal, umakyat si Janina sa rooftop ng Palma Hotel. Bit-bit niya ang larawan nilang dalawa ni Mark. Dinala din niya ang lumang wedding invitation na hindi nga lang natuloy. Tinignan niya ang mga bituin. He gave me love. He'll give me access. She burned the invitation. Tinapon niya ang abo sa hangin.
Tahimik ang function hall, ni walang choir at relatives. Puro executive at board members lang ang naroon. Raphael stood at the altar, composed, impatient. Naglalakad siya suot ng white satin gown, minimalist, elegant, deadly. Ang mga mata ng lahat nakatuon sa kanya. Sa likod ng manipis na belong umiti siya. Hindi yun ngiti ng pag-ibig. Yun ang ngiti ng paghihiganti. Paglapit niya kay Raphael, inabot nito ang kamay niya. You look divine. You look doomed. Sagot niya sa sarili na hindi rinig ng iba. Nang magsimula ang ceremony, natahimik na ang lahat. Hanggang sa tanungin ng officiant. Do you, Raphael Palma, take? I do. And do you, miss? I do. Walang patumpik-tumpik ni wala ring puso. Nagpalitan sila ng singsing. Ang kanya'y gawa sa platinum. Simple ni walang ukit. But I'm the real blade in this marriage. Pagkatapos ng kasal, nagtoast sila sa harap ng ilang piling bisita. Champagne flowed. Cameras flashed. Tumabi sa kanya si Raphael na tila totoong asawa habang ang kamay nito nasa bewang niya. You played the part well. Saad niya sa lalaki. You did too. Better get used to it. I play long games. Natawa ito. Just don't fall in love with me. I'm incapable of that. Sa loob ng limo, pauwi ay tahimik silang dalawa. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, tinignan ni Janina ang singsing. Maliit yun at magaan. Pero tila may bigat ng libing sa mga daliring may dugo na. We'll host a party next week. Sabi ni Raphael, start showing the world who we are. Ako na magpaplano nun. Let me handle the guest list. You really want control, don't you? I don't want control. I want precision. Then, we'll get along just fine. Sa gabi ring yun, habang naliligo si Raphael, tinignan ni Janina ang drawer ng kanyang study. May double lock. Kinuha niya ang code mula sa isang spy cam na nilagay niya noong unang beses niyang nakapasok. Binuksan niya yon. Nandun ang mga classified contracts, financial records, confidential files, kasama ang listahan ng mga missing employees. She photographed every page. Sinara niya ulit ang drawer. Sinisiguro ang bawat detalye, eksakto sa pwesto. Paglabas ni Raphael mula sa banyo, natagpuan nito nakaupo siya sa kama. May hawak na wine glass. You reading? Before bed? Just brushing up on my enemies. Natawa naman ito. Marry me again. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit dito bago bumulong. You'll be the last man I ever marry. Ngumiti ang lalaki na walang kamalay-malay. Nang sandaling yon, ibinigay niya kay Raphael ang wine bago sakupin ang labi nito. Gently, deliberately. Hindi yun halik ng bagong mag-asawa. Yun ang halik ng isang babaeng may hukay na tinatapos. 3 buwan na lumipas mula nang maging legal siyang Mrs. Palma. To be exact, her name is Kira Palma. Sa mata ng publiko, siya ang bagong reyna ng isang imperyo. Sa mata ng mga business elites, isa siyang ambisyosang babae na pinalad makapasok sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa bawat gabi na ginugugol niya sa tabi ni Raphael, hindi siya nagtatagal bilang asawa. Nananatili siyang espiya, mapagmatsyag at mas maingat. Every night, she slipped out of bed when Raphael fell asleep. Tinatanggal niya ang kamera na suot niyang hikaw at ina-upload ang kuha niya sa hidden device. Sa secret compartment ng kanyang vanity. Raphael talked in his sleep. He whispered names, places, commands. Minsan, napapaungol ito sa bangungot. Pero ni minsan hindi niya ito ginising. Sa study ng lalaki nakatago ang tunay na kaluluwa ng Palma Empire. Janina memorized every code, every drawer, every fingerprint sensor. At sa loob ng 3 buwan, nabuo niya ang mas madilim na larawan ng asawa. Nadiskubre niya ang mga resibo ng bayad sa mga ghost accounts, amounts large enough to fund militias. Nakakita rin siya ng mga larawan ng mga batang nawawala, connected sa mga offshore charity missions kung tawagin.
Kasama sa mga dokumento ang contract sa may codename na Project Ivy. Isang cover-up operation na may kinalaman sa trafficking at exploitation. Janina documented everything. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig, but her hands clenched and something in her shifted. Habang kumakain sila sa ilalim ng chandelier sa private dining hall, nilagyan ng kanyang asawa ng wine ang baso niya. You've been quiet lately? Quiet means I'm thinking. Do you prefer noise? No, I like mystery. Itinaas niya ang baso. Then you love what's coming. Nagkatinginan sila. Minsang sulyap na tila walang mali siya, ngunit may tensyon sa pagitan nila. Dalawang taong parehong marunong magsinungaling, parehong bihasa sa panggugulo. Sa sumunod na araw, sinundan ni Janina ang isa sa mga tauhan ni Rafael, si Ramirez, dating security head ng isang offshore warehouse. Ginamit niya ang contact niya sa loob ng customs upang makakuha ng tracking info. Nakita na lang niya ang sarili sa labas ng warehouse sa tabi ng pier sa Cavite nang dumating si Ramirez. May bitbit itong lalaking may itim na supot sa ulo. Hindi siya gumalaw. Nanatili siya sa dilim. Pinanood kung paano nila itapon ng lalaki sa loob ng container. Hindi siya tumawag ng pulis. Instead, she planted a tracker under Ramirez's car and recorded everything. Pagbalik niya sa mansyon, natagpuan niyang gising pa ito. Nakatayo ito sa terrace, may hawak na baso ng whiskey. You're late. Hinabad naman niya ang coat. Had errands. Hindi kinwestiyon ito ang sinabi niya. Instead, he turned to her and asked, Do you think I'm a good man? Hindi niya inaasahan yon. Hindi. But good men don't survive in your world. Sometimes, I forget if I ever was one. First time niyang marinig ang tinig dito na may bahid ng pagod. Hindi bilang palma, kundi bilang isang taong marahil pagod na ring lumaban. Ba't mo tinatanong sa akin yan? I don't know. Maybe because you're the only person who doesn't fear me. Lumapit naman siya dito. Maybe because I see through you. Then tell me what you see. Hindi siya sumagot, sa halip hinagkan niya ito. Not out of love, but curiosity. Paano kung hindi ito halimaw kagaya na iniisip niya? What if Rafael didn't pull the trigger on Mark? What if he was another puppet like Mark? Kagaya niya. Lumipas ang mga linggo at patuloy pa rin ang paghahalongkat ni Janina. May mga nakikita siyang encrypted messages between Rafael and an unknown contact codenamed Cerberus. Sa mga mensahe, inuutos ni Rafael ang paglilinis na ilang threats. May mga pangalan, lugar, petsa. Ngunit ilang entries, nakita niya ang pagtatanggol nito sa isang Mark Palma. Remove him from the list. Not necessary. Bumilis ang tibok ng puso niya. So he tried to protect Mark. Naghanap pa siya. Nakahanap siya ng email trail between Rafael and Alec Palma. Si Alec ang nagsilbing handler ng ilang underground operations ng pamilya. In one message, Alec wrote, Mark's becoming a liability. He's asking too many questions. Rafael replied, Let me talk to him. He's a family. Ngunit pagkatapos ng tumigil ang thread, isang araw pagkatapos ng email na yon, namatay si Mark sa kasal nila. Humigpit ang pagkakahawak niya sa armchair. Did you try to stop it? Bulong niya. Sa sumunod na araw, hinarap niya si Rafael habang nag-aalmusal ito. Hindi siya umupo. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng mesa. May hawak na lumang larawan nila ni Mark. Do you remember him? Rafael looked up. Who? Mark Palma. Why? He died in a wedding. Few months before I met you. He's my adopted brother. So you knew him? I saw the emails. You tried to protect him. Tahimik pa rin si Rafael. So why didn't you save him? Because I couldn't. Hindi ko hawak ang kutsilyo, Janina. Natigilan siya. Marahil hindi nga lang siya ang naglalaro. Marahil hindi siya ganun kagaling. Kilala siya nito simulat sa Paul. Yet he still pretends na para bang wala itong alam. Then who did? Nang gabing yun, inihanda niya ang baril na nasa drawer.
Hindi siya natulog. She replayed everything. Sinubukan na isalba ni Rafael si Mark. Rafael never ordered the hit. He operated in a web he didn't fully control. So, was he the villain? Or just another soul caught in a storm? Hindi ako ang pumatay sa lalaki. Kay Mark, I tried to stop them. I begged my father, but he said Mark found things he shouldn't have. I had no choice. Lumapit sa kanya. I saw you that day. In your blood-stained dress. And for the first time I felt guilt. Then why marry me? Because you look fire and ruin. And I wanted to burn. Nanikip ang dibdib niya. Nagpakawala ng mabigat na paghinga si Rafael. If you still want revenge, aim it at me. But if you want the truth, then let's kill them together. Natahimik siya at inabot ang baril. Pero hindi niya yun tinutok sa asawa. Sa halip binigay niya yun dito. You have one chance, Rafael. One. Tumango ito. That's all I need. Halos kalahating taon na ang lumipas. Ngunit ang simbahan na natiling pareho. Ang mga puting bulaklak, ang altar, ang mga bangkong saksi sa trahedyang yon. Sa pagkakataong ito wala ng mga bisita, wala ng musika. Wala na mga ngiting puno ng pag-asa. Janina stood at the threshold once more, not as a blushing bride, but as a woman reborn by grief. Nakaputi pa rin siya, pero ang wedding dress na suot niya ngayon hindi para sa kasal. This gown, sinadya niyang gayahin mula sa suot niya noong araw ng trahedya. Ngunit mas mabigat ito ngayon, puno ng simbolismo at puno ng galit. Nakahawak siya sa malamig na metal ng baril. Habang hawak ng kabilang kamay ang cellphone, pinapadalahan ng final coordinates si Rafael Palma. Dumating ito makalipas na ilang minuto. Maingat ang hakbang, suot pa rin na itim na suit na parang kabisado nito ang katahimikan ng lugar. Rafael, dito mo ako unang nakita. Dito ko nakita si Mark, isang bangkay, sa araw ng kasal namin. Natigil ang lalaki ilang hakbang ang layo sa kanya. Janina. No. That name died with Mark. I go by Kira now. And you, Rafael? You let me rot in grief. You watched me burn. Itinaas niya ang baril, tapat sa dibdib nito. Hindi ito gumalaw. Tinitigan lang siya nito, malamig pero hindi mapanakit. Hindi ko pinatay si Mark. But you knew. You knew and said nothing. I had no choice. I had to protect the family. If the world knew what Mark discovered, everything would fall apart. I did what I had to do. You let me mourn and lie. Humakbang ito papalapit sa kanya. I wanted to tell you. Every day. But the deeper I went, the more dangerous it became. If I confessed, both of us would have died. Then die now! Isang tunog nang nag-e-echo sa likod ni Rafael. Isang hakbang. Mula sa dilim lumitaw si Alec Palma. Duguan ng puting polo. Galit na lumusob sa mukha nito. Hawak ang baril na nakatutok kay Rafael. Move, Janina. Ako ang tatapos sa kanya. Nagkatinginan silang tatlo. Put the gun down. Utos ni Rafael. No! You never deserved to live, Rafael. You always had everything. Mark's love, Dad's respect, and she. Even she fell for you. Napakurap-kurap siya. You. Bitter na ngumiti ito. Yes. I killed Mark. Dahil sa sinabi nito tumigil ang mundo niya. Pero hindi siya nagulat. She knows. Gusto niya lang kumpirmahin. I waited for the right time to take everything from him. The wedding was perfect. Chaos. Everyone is distracted. No one saw me come and go. Maling umakyat ang galit sa sistema niya. You bastard! He never looked at me the way he looked at you. I had to end it. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa simbahan. Isang ungol ang gumalaw sa hangin. Si Alec, bumagsak sa gitna ng aisle. Hawak ni Rafael ang umuusok pang baril. Bumaha ang dugo sa white carpet, mixing with memory and wrath.
Hindi makahinga si Janina. Kaya naman dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa at binaba ang baril nito. He was going to kill you. Tinigdan niya ito kasunod ng pagtingin niya sa magulong paligid. Naglihim ka pa rin sa akin. And I will pay. Umalingaw-ngawang tunog ng sirena sa labas, nagpasukan ng mga nagmamadaling pulis. Tinaas ni Rafael ang kamay. Sumuko ito at hindi na nanlaban pa. Nagulat siya sa ginawa nito. Doon tuluyang naglaho ang nararamdaman niya. Kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. I did love you, Janina. From the very beginning. Sa gitna ng building sa Makati, nakaupo si Leah. Naka-white, blouse at black slacks habang pinipirmahan ang mga papel para sa bagong bukas sa program. Victims of injustice, sabi niya sa press. That's what we're here for. No one should suffer in silence the way I did. Walang may alam na siya, si Janina Benitez o Kira Navarro. Pinili niyang burahin ang nakaraan. Hindi para kalimutan, kundi para makalaya. Sa sulok ng silid, nakasabit ang larawang itim-puti ni Mark. May nakasulat sa ibaba, in memory of all who never got justice. Tumingin siya roon, pinipigil ang luhang hindi na umuusok sa galit. They tried to bury me, but I grew back as fire. Nagpalakpakan ng lahat sa sinabi niya. Bahagya siyang umiti bago lumipat ang tingin sa lalaking bagong dating lang. Malawak ang ngiti nitong kumakaway sa kanya habang may hawak na malaking bouquet sa kabilang kamay. Mahal! Malakas na sigaw niya. Tuluyang bumaba ng stage para salubungin ang kanyang asawa. Si Rafael Palma. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano tanggapin at harapin ang bukas at kinabukasan para sa ikabubuti nila. I've missed you. Bulong nito sa kanya nang tuluyan silang magyakap. I love you. Pinunuman ng galit at dilim ang kanilang nakaraan. Ipinangako naman nila sa isa't isa na haharapin nila ang bukas ng mas maliwanag at mas mapayapa. Dahil natagpuan nila ang bagay na yon sa piling ng isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Leonila Pereira, Irish Palaras, Wilma Fantilanan, Nori, Mary Tauring, Rowena De Leon, Alia Arteped, Raylan Podadera, Lily Sales, Vilma Enoch, Teresita Gragasin, Phoebe Magalon, Josephine Tariela, Marie, Gloria Soleza, at Saud Lumala. Maraming salamat po sa inyong lahat.